Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel na feel ninyo. Simulan na natin. Nang makita iyon, napagtanto ni Jang-yi na hindi nga pangkaraniwan ang dungeon na ito. Pati ang mga ordinaryong halimaw ay level 20. Napangiti siya at sinabi, siguradong kakaiba ang gantimpala ng dungeon na ito. Hindi niya alam, nasa likod nila ang tatlong skeleton knights na nakatitig sa kanila. Tumakbo ang skeleton knights papunta sa kanila habang sumisigaw, outsiders. Sobrang gulat ni na Jiang Li at Vivi nang tumingin sila pabalik. Inatake sila ng skeleton knights habang sumisigaw, outsiders. Sino sa tingin nyo ang tinitiktikan nyo? Sa kabutihang palad, hindi masyadong matalino ang mga skeleton monsters kaya hindi sila agad umatake. Kung nagkataon, hindi na sana makakilos si Jiang Li sa oras. Nagdesisyon si Jiang Li na subukan ang bagong spell niya. Ginamit niya ang DL Swamp Spell. Ito ay lumilikha ng swamp area na may radius na 30 metro sa harapan. Ang mga kalabang mahuhuli sa swamp area ay hindi makakagalaw at babagal ang kanilang galaw ng 70%. Nang gamitin niya ang spell, naging swamp ang lupa sa harapan ni Jiang Li. Ang mga skeleton knights ay nagsimulang lumubog sa swamp. Kahit anong gawin nila, mas lalo lang silang lumubog. Ginamit ni Jiang Li ang pagkakataong iyon para mag-cast ng Fireball spell at tinapos ang level 20 Skeleton Knights sa isang atake. Napakalawak pala ng sakop ng fully upgraded Swamp spell. Ngayon, kapag may maraming kalaban, hindi na niya kailangang harapin ang mga ito isa-isa. May bago siyang spell na epektibo laban sa mga grupo ng kalaban. Biglang may narinig silang sumisigaw ng tulong. Nagulat si Vivi at nagtanong, ano iyon? May ibang nakikipaglaban sa boss. Sabi ni Jiang Li, mukhang ibang mga intruders ang gumambala sa Dark Mage. Sinabi niya kay Vivi na maghintay, at siya na ang titingin. Ang sumigaw ng tulong ay si Moang kasama ang dalawa niyang Knight Bodyguards. Napapalibutan sila ng Skeleton Knights. Sinabi ng mga bodyguard ni Ming sa kanya, gamitin mo na ang teleportation scroll ngayon na. Pero nagdalawang isip si Ming dahil wala pa silang natalong kahit isang wild monster. Sinabi ng bodyguard sa kanya, huwag mo nang alalahanin iyon, ang kaligtasan mo ang priority. Biglang umatake ang isang skeleton knight sa kanila. Nang makita ito, natakot ang bodyguard, pero nang malapit nang umatake ang skeleton knight sa kanya, biglang lumitaw si Jiang Li sa harapan nila. Agad nagcast si Jiang Li ng light armor spell para harangin ang side ng skeleton knight. Nagulat si Ming nang makita si Jiang Li doon. Nang marinig ng bodyguard ang pangalan ni Jiang Li mula sa academy, naalala niya na magkaklase si Jiang Li at si Miss Ming niya. Pero naisip din niya na kaka-awaken pa lang ni Jiang Li ilang araw pa lang ang nakalipas, kaya minamaliit niya ito. Tinawag niya si Jiang Li na, bata, at sinabing, ang mga halimaw na ito ay higit pa sa beginner level mo. Hindi namin pwedeng sayangin ang oras kakaisip kung paano ka paprotektahan. Ngunit sinabi ni Jiang Li, salamat sa pag-aalala, pero hindi nyo na kailangang mag-abala. Nagcast siya ng Fireball spell at inatake ang mga Skeleton Knights. Nang tumama ang Fireball, agad namatay ang Skeleton Knights, at nakakuha si Jiang Li ng 40 experience points. Dahil dito, natapos ni Jiang Li ang mga Skeleton Knights at nag-level up siya muli. Siya ngayon ay level 17. Hindi makapaniwala ang mga bodyguard ni Ming na tinalo ni Jiang Li ang mga kalaban gamit lang ang isang galaw. Kahit si Ming ay aminado, talagang kahanga-hanga. Pero ang mga bodyguard ni Ming ay ayaw tanggapin na isang level 17 na bata ang sumagip sa kanila. Sinabi nila kay Ming, kaya rin naman namin gawin iyon. Sinabi nila kay Jiang Li, umalis ka na ngayon, sagabal ka lang. Ngunit ngayon ay kumpirmado na ni Ming na si Jiang Li nga iyon. Hindi siya nagkamali sa iniisip niya. Kanina, nagulat si Jiang Li dahil hindi niya ito nakikilala at nagtanong, kilala mo ba ako? Nang tinitigan niya ng mabuti, naalala niyang si Ming ang genius girl na ka-level ni Lai Moen. Nang makita niya ang mga bodyguard, tinanong niya si Ming, narito ka rin ba para mag-level up? Binigyan niya ng payo si Ming, ang dungeon na ito ay medyo mahirap, mag-ingat kayo. Dahil dito, nagalit ang mga bodyguard ni Ming at sinabing, huwag kang masyadong mayabang. Sinabi ng mga bodyguard ni Ming, kami na ang nagpahina sa mga halimaw na iyon, tapos ikaw lang ang nagpatapos. Kami ay elite members ng Black Iron rank,
kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa amin. Nakikita ang asal nila, sinabi ni Jiang Li, kung wala na, aalis na ako. Habang iniisip niya, naisip ni Jiang Li na hirap sila kahit sa maliliit na halimaw, kaya sigurado siyang hindi sila makakakompetensya para sa boss loot laban sa kanya. Pero sinabi ni Ming kay Jiang Li, teka lang, Jiang Li, hindi ka pa siguro Black Iron rank, ano? Hindi maintindihan ni Jiang Li kung bakit niya tinatanong iyon kaya sinabi niya, level 70 na ako, hindi na magtatagal. Nagulat si Ming na umabot si Jiang Li sa level 17 sa loob lamang ng ilang araw, at sa ganitong lakas pa. Naging curious siya kung paano ito nagawa ni Jiang Li. Kumuha siya ng isang berdeng pendant at sinabi kay Jiang Li, may favor sana akong hihilingin. Pwede mo ba akong tulungan na i-clear ang dungeon na ito? Kinuha niya ang isang dilaw na gem mula sa pendant at sinabi kay Jiang Li, ang reward ay itong Black Iron Promotion Gem. Baka magamit mo ito. Biglang namula si Jiang Li habang nakatingin sa lugar kung saan kinuha ang pendant. Iniisip niya, storage item ba ang pendant na iyon? Siguro napakamahal nito. Habang tinitingnan niya ang pendant, sumusumpa ako doon lang ako nakatingin. Naging embarrassed si Ming nang makita niyang nakatitig si Jiang Li. Tumalikod siya at tinakpan ang sarili, sabay sabi, pwede ba, Jiang, huwag ka nang tumitig. Naguluhan si Jiang Li dahil hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Ming. Alam ni Jiang Li na para maging Black Iron rank, kailangang dumaan sa Black Iron Trial o gumamit ng Promotion Gem. Dalawa lang ang paraan na ito, pero bihira at mahal ang Promotion Gems kaya kadalasan hindi sulit gamitin. Naalala niya na sa bilis ng pag-level up niya, maaabot niya ang level 20 bago matapos ang dungeon. Kaya kung hindi siya magpo-promote sa Black Iron rank, masasayang lang ang extra experience. Pagkatapos mag-isip, sinabi ni Jiang Li, Ming, matutulungan kita, pero kailangan mong paalisin ang mga bodyguard mo. Ayoko kasing hatiin ang experience sa maraming tao. Narinig ito ng mga bodyguard ni Ming at galit na galit silang sinabi, ano ang sinabi mo? Ang isa pang bodyguard ay nagsabi kay Ming, hindi namin papayagan na sumama ka sa taong ito. Kung kumalat na hindi namin naprotektahan ang aming kliyente, paano pa kami makakapagpatuloy bilang mga bodyguard? Sinabi ni Ming sa kanila, nakakainip kasama kayo. Umalis na kayo ngayon, utos ko yan. Ang lalaking bodyguard ay nagsabi, kung talagang pinipilit ni Miss Ming, aalis kami. Pero dapat pahintulutan mo kaming subukan ang lakas ng taong ito. Itinuro niya ang espada kay Jiang Li at sumigaw, ipakita mo ang kaya mo. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Ngumiti si Jiang Li at gumawa ng isang malaking fireball. Sinabi niya, dahil gusto ninyong subukan ako, maghanda kayo. Hindi ako magpipigil. Pinalaki niya ang fireball at sinabi sa bodyguard ni Ming, pasensya na kung medyo malaki itong fireball ko. Pagtiisan niyo lang saglit. Nakita ng bodyguard ang laki ng fireball at natanong niya sa sarili, paano nagawa ng isang beginner level mage ang ganitong fireball. Habang papalapit ang fireball ni Jiang Li, napaluha ang bodyguard dahil alam niyang ito na ang katapusan. Pero bago tumama, pinigilan ni Jiang Li ang fireball at sinabi, tama na yan. Magtapos na tayo rito. Binalaan niya ang mga bodyguard, kung gusto niyo pang ituloy, hindi ko kayo pipigilan. Tumawa ang bodyguard, binaba ang espada, at sinabi, Jiang Li, kahanga-hanga ang kakayahan mo, bagamat medyo mas mahina kaysa sa amin. Mukhang hindi magiging problema ang pag-clear sa dungeon na ito. Hindi nila gustong magmukhang mahina, pero alam nilang sinuwerte sila na hindi kumilos si Jiang Li, kundi nasa peligro na sila. Nagpaalam sila kay Ming, Miss, aalis na kami. Ingat ka. Pag-alis nila, sinamahan ni Jiang Li si Ming papunta kay Vivi. Habang naglalakad, sinabi ni Vivi kay Jiang Li, ang tagal kong naghintay sa'yo. Pwede mo ba akong isama sa susunod? Natakot talaga ako. Sinabi ni Jiang Li, susubukan ko. Habang nakikitang malapit si Vivi kay Jiang Li, nagselos si Ming. Naging curious siya tungkol sa relasyon nila. Dahil hindi narinig ni Ming na may girlfriend si Jiang Li, naisip niyang lapitan si Vivi. Sister, hindi ko alam kung paano kita tatawagan, sabi ni Ming. Ako si Mo Chang, kaklase ni Jiang Li. Ngumiti si Vivi at sinabing, tawagin mo na lang akong Vivi. Sa tingin ni Mo Chang, masyadong malapit sina Vivi at Jiang Li,
kaya nagselos siya. Bigla niyang niyakap si Jiang Li mula sa likod at sinabing, Jiang Li, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Nagulat si Vivi sa biglang kilos ni Mu Cheng. Tinanong ni Mu Cheng si Jiang Li, narinig ko na medyo naging magulo ang awakening process mo. Sumagot si Jiang Li, oo, ordinary mage lang ako. Pero hindi naman kailangan ng special profession para maging malakas, di ba? Dagdag niya, may sarili akong paraan para lumakas. Pagkatapos ng ilang sandali, ginamit ni Jiang Li ang lightness spell para gumalaw ng mabilis, at gamit ang fireball spell, sinimulan niyang patayin ang mga skeleton knights. Habang pumapatay siya ng level 20 skeleton knights, sunod-sunod ang nakuha niyang experience points, at umabot siya sa level 18. Habang nanonood mula sa mga bushes, namangha sina Mu Cheng at Vivi sa ginawa niya. Tinanong ni Mu Cheng si Vivi, lagi ba siyang ganito? Sinabi ni Vivi, noong una ko siyang nakita lumaban, nagulat din ako. Curious si Mu Cheng dahil mula sa nakikita niya, lahat ng skills na ginagamit ni Jiang Li ay beginner level. Pero bakit napakalakas niya? Habang nag-iisip sila, biglang lumabas ang isang level 27 Skeleton Knight Commander. Napakalakas nito, at kitang-kita ang madilim na aura na lumalabas mula sa katawan nito. Nagulat si Jiang Li. So, meron pang ibang bosses sa dungeon na. Ito, ginamit niya ang swamp spell, at nagsimulang lumubog ang Skeleton Knight Commander at ang iba pang Skeleton Knights. Confident si Jiang Li at sinabi, kahit gaano pa sila karami, pare-pareho lang. Basta maayos kung magamit ang control skills, walang banta ang mga skeletons na to. Ngunit nagkamali si Jiang Li. Hindi niya dapat minamaliit ang kanyang kalaban. Ginamit ng Skeleton Knight Commander ang skill nito, at biglang lumabas ang anino ng kabayo ng Skeleton Knight Commander mula sa katawan nito. Diretsong tinamaan si Jiang Li sa tiyan, dahilan para lumipad siya at bumangga sa isang puno na may malakas na impact. Parehong nagulat sina Vivi at Mu Cheng sa nangyari. Dahil tinamaan si Jiang Li, nawala ang swamp spell niya. Nakalaya ang Skeleton Knight Commander at ang iba pang Skeleton Knights. Agad silang tumakbo papunta kina Vivi at Mu Cheng para umatake. Sinabi ni Vivi kay Mu Cheng, ikaw na ang bahala kay Jiang Li. Ako na ang magdi-distract sa kanila. Kahit natatakot si Mu Cheng, handa siyang harapin ang Skeleton Knight Commander. Biglang may dumating na ice arrow na tumama sa Skeleton Knight Commander, si Jiang Li. Tinawag siya ni Mu Cheng at tinanong, ayos ka lang ba? Buti na lang at hindi pa tapos ang lightness spell na nakast niya kanina. Kung hindi, baka mas malala ang natamo niyang sugat. Hindi inaasahan ni Jiang Li na may long-range attack skill ang Skeleton Knight Commander. Lumapit si Vivi para gamutin ang sugat niya gamit ang healing spell. Habang nagagamot siya, umatake muli ang Skeleton Knights kasama ang kanilang commander. Si Vivi, bilang isang priest, nagsimulang magdasal. Glow of Holy Light, bless my allies, shroud the enemy in vulnerability, and intensify our assault. Biglang lumiwanag ang malaking holy light sa langit. Sa spell na ito, hindi makalapit ang mga Skeleton Knights sa kanila. Sinabi ni Mu Cheng kay Jiang Li, ito na ang tamang pagkakataon para gumamit ng group attack magic. Tumanggaw si Jiang Li at sinabi, got it. Ginamit niya ang lightning arc spell. Ang lightning arc spell ni Jiang Li ay naging mas makapangyarihan. Tinamaan nito ang lahat ng Skeleton Knights at ang kanilang commander. Nagulat si Jiang Li sa tindi ng damage na dulot nito. Pinaliwanag ni Vivi, ang Holy Light Blessing na ito ay nagbibigay ng Holy Attribute damage sa lahat ng kakampi sa loob ng range. Bukod pa dyan, nagbibigay ito ng vulnerability at blindness sa kalaban, kaya tumataas ng ilang beses ang damage sa kanila. Sa ganitong klaseng spell, naisip ni Jiang Li na kakaiba ang profession ni Mu Cheng. Sinabi ni Vivi, ang profession niya ay Holy Priest. Idinagdag niya na ang damage increase, vulnerability, at blindness ay ilan lang sa mga epekto nito. Pagkatapos ng ilang segundo, nawala ang paralysis effect ng lightning arc spell ni Jiang Li sa Skeleton Knight Commander. Tumayo itong muli, handa na namang umatake. Nakita ni Jiang Li ang paparating na Skeleton Knight Commander at sinabi kay Mu Cheng, gamitin mo ulit ang blessing mo. Agad namang tumalima si Mu Cheng, samantalang ginamit ni Vivi ang kanyang spell para dagdagan ang magic damage ni Jiang Li. Nagbabala si Jiang Li sa kanilang dalawa, mag-ingat kayo. Papunta na siya ng mabilis. Sa isang iglap,
nakarating ang Skeleton Knight Commander sa harap ni Zhang Li at itinaas ang side nito para umatake. Pero biglang gumamit si Mu Cheng ng kanyang Divine Power upang salakayin ito. Ang Divine Power ni Mu Cheng ay napakalakas at kumikislap ng maliwanag, dahilan para umatras ang Skeleton Knight Commander at ipikit ang mga mata nito. Pagkatapos mawala ng Divine Light, naghanap ang Skeleton Knight Commander kina Mu Cheng at Zhang Li. Bigla na lang narinig nito ang boses ni Zhang Li mula sa likod, "Huwag ka nang maghanap. Nandito lang ako." Si Zhang Li, na nasa himpapawid, ginamit ang Ice Arrow spell at tumama ito ng direkta, nag-iwan ng malaking butas sa katawan ng Skeleton Knight Commander. Pagbagsak ng kalaban, bumaba si Zhang Li sa lupa sa harap ng bangkay nito at sinabing, "Tagumpay natin ito." Matapos patayin ang Skeleton Knight Commander, nag-level up si Zhang Li at umabot na siya sa level 20. Nakakuha rin siya ng isang C-grade skill book, Bone Spear Spell. Dahil sa espesyal na talento ni Zhang Li, ang Bone Spear Spell ay umabot agad sa max level. Ang Bone Spear Spell ay isang C-grade spell na nagpapakawala ng isang sibat na buto. Pinahihina nito ang tinatamaang bahagi, at kung sa weak spot tatama, tataas pa ang damage. Kasabay ng pag-level up ni Zhang Li, nag-level up din sina Mu Cheng, level 29, at Vivi, level 22. Ang pagkakaroon ng isang C-grade skill ay isang malaking yaman, ngunit puno na ang skill slots ni Zhang Li. Kailangan niyang magdesisyon kung anong skill ang ipapalit niya. Gayunpaman, dahil ang Bone Spear Spell ay exclusive lamang sa mga Black Iron Mages, naisip niyang maghintay muna at pag-isipan ito. Habang nag-iisip si Zhang Li, tinawag siya ni Mu Cheng. Inalok siya nito ng Black Iron Promotion Gem at sinabing, "Gamitin mo na ito bilang advanced reward. Ang pagiging mas malakas mo ay malaking tulong sa ating dungeon raid." Hindi makapaniwala si Zhang Li na makakakuha siya ng Black Iron Promotion Gem. Ayaw niyang masayang ang mga susunod na experience points kaya napagdesisyonan niyang gamitin ito kaagad. Habang iniaabot ni Mu Cheng ang gem, namula siya at sinabing, "Zhang Li, mula ngayon, tawagin mo na lang akong Ching Ching." Ngumiti si Zhang Li, hinawakan ang kamay ni Mu Cheng, at sinabing, "Salamat, Ching Ching. Malaki ang utang na loob ko sa iyo ngayon. Babayaran ko ito ng doble balang araw." Pero nang mahawakan ni Zhang Li ang kamay niya, hindi na narinig ni Mu Cheng ang susunod niyang sinabi, nasa sariling mundo na siya, tila nananaginip. Samantala, sa entrance ng dungeon, galit na galit si Butler Fu nang malaman niyang iniwan ng mga bodyguard si Mu Cheng sa loob ng dungeon. Sinampal niya ang isa sa kanila, sumisigaw, "Ano ang iniisip niyo? Iniwan niyo ang young lady sa loob." Sumagot ang isang bodyguard, "Sir, bagamat novice lang si Zhang Li, napakalakas niya." Mas nagalit si Butler Fu sa narinig, "Novice? Anong kalokohan ang pinagsasabi niyo?" Bigla na lang tinawag ng isang subordinate si Butler Fu, tinuturo ang dungeon gate. Napansin nilang nagiba ang kulay ng gate mula sa asol patungong pula. May lumabas na system notification. Unknown incident occurred. The current Black Iron difficulty secret dungeon has been upgraded to Abyss level. Exiting the dungeon is no longer possible once entered. Agad na nagbigay ng utos si Butler Fu, tawagin ang lahat ng elite na under level 25. Ang young lady ay nasa peligro. Kailangan natin siyang iligtas. Samantala, sa loob ng dungeon, nagme-meditate si Zhang Li matapos gamitin ang Black Iron Promotion Gem, habang sina Mu Cheng at Vivi ang nagbabantay sa kanya. Biglang narinig ni Vivi ang mga kaluskos mula sa kagubatan. Tinanong niya, "Sino yan?" May lumabas na isang halimaw mula sa kadiliman. Sabi nito, "Kayo ba ang mga intruder? Napakahusay niyong talunin ang mga alagad ko, pero dito na magtatapos ang lahat." Napatingin si Mu Cheng sa halimaw, isang level 30 boss level dark mage na nagngangalang Gui.